Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kasama. Matutunghayan po natin sa ating episode sa araw na ito ang iba na namang kwento sa ating talakayan with Radyoman. Ako pa rin po inyong lingkod, Radyoman Kenneth Bustamante. Ang 30 minutong talakayan ay sabay-sabay na maririnig at mapapakinggan sa DXPR RMN Pagadian at sa 96.7 IFM Pagadian Matic. Makakaharap at makakausap po natin sa episode na ito ang isang profesor, isang abogado at tumatakbong senador, walang iba, Attorney Angelo de Alban. Attorney, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa iyo, Radyoman Ken, at magandang araw sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Talakayan with Radyoman. At Attorney, welcome po dito sa Pagadian City at first time niyo po ba na makapunta dito sa aming lungsod? Ito ay ikatlong pagkakataon ko na, Radyoman Ken, sapagkat noong 2018 at 2019 ay nagpunta na rin ako dito. At in fact, nag-ikot-ikot na rin tayo dito bago tayo tumakbo noong 2019 elections. Sa kasamaang palad, i-declare tayo ng COMELEC na ako daw ay nuisance candidate sapagkat ako ay isang abogado at guro lamang. Kaya inakyat natin yan sa Supreme Court. At nanalo tayo sa Supreme Court, ngunit huli na nang lumabas yung desisyon ng Supreme Court, 2022, ito lumabas. Kaya ngayon yung pinakamaagang pagtakbo ko matapos ng aking disqualification. Ayan, babalikan ko yan, Attorney, ang isyong yan. Ha? At Attorney, sa pagpunta mo dito sa Pagadian, ano yung pinakaunang lugar na nais mong mapuntahan? Sa Pagadian, una kami nagpunta doon sa simbahan, no? Nagpasalamat kami sa Diyos sapagkat napakahaba ng biyahe namin. Kami po ay nanggaling sa Cagayan de Oro at nagpunta kami ng Dipolog at ngayon ay nandito sa Pagadian para mag-ikot-ikot at makasalo sa talakayan na ito. Ayan. Sa dami ng lugar sa ating bansa, lalong-lalo na nag-umpisa na yung campaign period sa national position, bakit mo naisipan na sa Pagadian tayo pupunta sa araw na ito? Napaka-importante ng Pagadian City sa akin. Una sa lahat, meron po akong kamag-anak dito. At pangalawa, kinikilala ko ang malaking role ng Pagadian City, lalo na sa interfaith dialogue. At alam ko ay meron tayong mga Kristiyano at Katoliko dito at meron din po tayong mga Muslim na kapatid. Ako po ay mayroong brother-in-law na Muslim. At ang aking pong pamangkin na may cerebral palsy at autism ay Muslim din. Kaya ako ay napakahalaga ng interfaith dialogue sa akin. Ayan. Kaya naniniwala ko na ang Pagadian City ay napaka-importante. Ayan. Attorney, alam natin na napaka-busy po ninyo kasi isang profesor, isang abogado, isang ama, at isang mister of course. Paano niyo na-manage yung oras po ninyo bilang isang ama? Awa ng Diyos, meron po akong napaka-maunawaing asawa. Na kapag wala ako sa tabi ng aking mga anak, ay siya ang gumagabay sa kanya. Mahirap po magpalaki ng anak. Dalawa lang ho ang aking anak, parehong babae. Kaya lagi po nila akong hinahanap. Ngunit naipapaliwanag naman po ng aking misis sa kanila na ang kanilang ama ay nangangandidato bilang pagkasenador at nangangampanya sa buong Pilipinas. May mga panahon po ba, Attorney, na medyo nagtampo si Mrs. Sobrang busy po ninyo? Hindi naman, kasi medyo mataas na po ang maturity level ng misis ko dahil nung nag-asawa kami, ay medyo may edad na rin kami. Ang misis ko noon ay 35 years old at ako naman po ay 37, papasok sa 38. Kaya alam namin yung mayroong panahon ng isa't isa na magtrabaho at para din sa kanyang sarili lamang. Kaya nakikita niya yung aking dedikasyon sa pagtakbo, kaya nauunawaan niya na ako ay minsan wala sa kanyang tabi at sa aking pamilya dahil ako ay umiikot sa bansa. Malamang marami ang magtatanong, Attorney, sa karakter mo na isang profesor, isang abogado na tumatakbong senador, bakit mo naisipan na tumatakbong senador o tumakbong senador, abogado ka na, pwede ka nang maglingkod, magserbisyo sa iyong profesyon? Radyoman Ken, napakaganda ng tanong mo. In fact, ang tanong sa akin ay, bakit senador agad? Bakit hindi ka mag-umpisa sa mababa? Kapareho niya nung tanong mo. Ito po ang sagot ko dyan. Ang tingin ko po kasi sa posisyon ng senador ay ito ay posisyon ng responsibilidad. Hindi po ito posisyon ng promotion na kung saan kung magaling kang barangay kapitan ay ikaw ay tatakbo ng mayor
o magkokonsehal ka, magbo-board member ka, governor ka, congressman ka, bago ka maging senador. Hindi po. Ang bawat posisyon po sa gobyerno ay may kanya-kanyang responsibilidad. Ang gusto ko pong pagbabago, ang pagpapaganda ng Pilipinas, ay magagawa ko lamang kung ako ay tatakbong senador. Dahil ang pinakamagaling na mayor ay hindi ibig sabihin ay pinakamagaling na congressman. Ang pinakamagaling na congressman, hindi ibig sabihin pinakamagaling na gobernador. At ang pinakamagaling na gobernador, hindi ibig sabihin ay magaling na senador o presidente. Ang tinatakbo ko po ay position of responsibility na gumawa ng batas. Ang trabaho po ng senador ay gumawa ng batas, mag-ratify ng mga treaty, at higit sa lahat, lalo na sa panahon ngayon, ay maging impeachment judge. Senador lamang po ang makakagawa ng mga yan. Kaya kahit na magaling kang mayor, hindi ka makakapagpasa ng batas. Ang mga plataforma ko po ay kailangan ng may pangkalahatang batas. Ito po ay tinatawag na national law or legislation. At magagawa ko lamang ho yan kapag tayo ay naupo sa Senado. Kaya dapat po alam po natin yung tinatakbo nating posisyon. Yung ibang kandidato ay gusto lang nilang tumakbo dahil masarap pakinggan, no? Masarap sa titulo. Pero hindi nila alam yung responsibilidad ng posisyon na tinatakbo nila. Yun po ang pinakamahalaga eh. Ako, alam ko po ang obligasyon at responsibilidad ng isang senador dahil ako po ay abogado. Attorney, nabanggit nyo po na kayo ay isang abogado at profesor. Maaari bang malaman ng ating tagapakinig at tagapanood saang universidad at ilang taon na po kayo sa serbisyo bilang abogado at profesor? Ako ay nag-aral sa University of Santo Tomas ng AB Journalism bilang aking undergraduate at ako po ay tumungo sa Civil Law, Faculty of Civil Law ng University of Santo Tomas na kung saan ako ay nag-aral at nagtapos ng abogasya at nakapasa naman po ako, take 1, unang pagkakataon na mag-bar exam po ako. Pagkatapos po nun ay nag-practice na po ako sa aming law office na itinatag ng aming lolo. Ang lolo ko po kasi ay isang abogado, ang tatay ko rin po, ang ama ko rin po ay isang abogado, at ako po ang third generation lawyer namin sa family. Kaya alam ko po yung takbo ng kaso sa Pilipinas dahil 17 years na po akong abogado. Kasalukuyan po ako nagtuturo sa University of Santo Tomas. Nagtuturo po ako ng mga law subjects gaya ng Constitution, Introduction to Law, Taxation and Properties. Kaya alam ko rin po yung mga batas natin sa Pilipinas. Yan po yung sinasabi nyo kanina, no, Radyoman Ken, na bakit kailangan mo pang maging senador para makatulong ka, gayong nagsisilbi ka naman bilang abogado. Sapagkat bilang abogado, alam ko yung batas. Ngunit para baguhin ko yung batas sa ikabubuti ng nakararami, ay kailangan natin maging public official. At ang public official na makakagawa lang ng batas ay isang senador. Kaya sa nakikita kong injustice, kawalan ng hustisya sa Pilipinas, ay kailangan pong may mabago sa ating hustisya. At hindi ko po ito magagawa kung ako ay isang abogado lamang. Kailangan ko na maupo sa Senado para gumawa ng mga bagong batas sa ikagaganda ng ating lipunan. Ayan. Alam natin na mga challenges po kayong kinakaharap. Yung 2019, kayo po ay diniklarang nuisance candidate ng COMELEC. Ano yung pakiramdam, attorney, nang marinig mo ang balitang yaon? Napakasakit, no, na maranasan na ikaw ay ituring ng lumang Commission on Elections na ako daw ay nuisance candidate. Ano ho bang ibig sabihin ng nuisance candidate? Ang isang nuisance candidate ay isang kandidatong nanggugulo lamang sa eleksyon. At sinabi ng lumang COMELEC noon na ako daw ay nanggugulo lamang sapagkat ako ay isang abogado at guro. At hindi ko daw kayang mangampanya sa buong Pilipinas. Ay paano nangyari yon, Radyoman Ken? Ay isa akong abogado at guro na nagtuturo ng batas. At ang tinatakbo ko noon ay senador na gumagawa ng batas. Paano ako manggugulo noon? Hindi ba't dapat abogado at mga guro ang nakaupo sa Senado? Alam mo ba, Radyoman Ken, no? Balik tayo sa history. Opo. Alam mo bang unang set ng mga senador ng Pilipinas, no, nung tayo ay nung early 1900s, ay mga puro abogado at guro. No? Eh ngayon na lamang nagkaroon ng mga nagpapatawa, no? Mga artista,
komedyante na ginawa nilang circus ang Senado. Kaya ngayon, sa mata ng international community, ay nagiging katawa-tawa tayo. No, yan ang mahirap eh. Tandaan po natin na ang pagiging senador ay mayroong foreign relations aspect. Ang pagiging senador ay hindi lamang sa Pilipinas. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na international law. At senador lamang ang makakapirma ng ratify ng treaty. Ang presidente o ang kanyang representative ang initially pipirma sa treaty, pero eventually ang Senate ang magra-ratify nito. So isipin mo kung ang isang komedyante, isang sikat na walang alam, isang artista o nagpapatawa lamang ang uupo sa Senado, tapos pipirma sa ng mga international treaties na tinatawag na magiging part ng ating international law. Wala naman siyang alam sa international law. Hindi niya alam ang konsepto ng pacta sunt servanda, ng erga omnes. Tapos bigla ka na lamang aalis sa ICC dahil hindi mo feel ang ICC. Ay mapapahiya ka talaga sa buong mundo sapagkat mayroong nga po tayong tinatawag na foreign relations aspect ng pagiging senador. In terms sa qualification ng mga kandidato, may dapat po ba kayong baguhin o isulong na dapat i-implement ng COMELEC para yung set na naunang mga nakaupo sa Senado ay mga abogado? Ano ba yung nais niyong isulong sa sitwasyon natin ngayon? Sa ngayon kasi, no, ang qualification ng isang senador ay nakalagay sa Constitution. So, kung gusto mong dagdagan ang qualification ng isang senador, dapat baguhin mo ang Constitution. Hindi po tayo sang-ayon na baguhin ang Constitution ngayon. Bakit? Kasi kapag binago natin ang Constitution ngayon, ang mga nakaupo dyan ay mga political dynasty. Anong mangyayari? Meron po kasing posibilidad na yung term nila ay i-extend nila. Halimbawa, kami na nasa posisyon, sila na nasa posisyon, yung iba na nasa posisyon, sasabihin nila, pare, tayo naman na nandito nakaupo, tanggalin na natin ang term limit. Instead na 3 years, nag-e-election tayo. Baka pwedeng habang buhay na lang tayo nakaupo, total tayo naman ang ibinoto ng mamamayan. Yan po ang pangamba naming mga abogado kung sakasakaling magkakaroon tayo ng constitutional reform o pagbabago ng constitution ngayon. Siguro lamang, no, kung ako ay mauupo bilang senador, at ito naman po ay pinapayagan ng ating konstitusyon, ako po ay sang-ayon sa pagsasabatas ng anti-political dynasty law, na kung saan ide-define natin kung ano ang ibig sabihin ng political dynasty. At pwede natin itong idagdag sa disqualification. Kasi sa batas po natin ngayon, no, you may be qualified, but if you are disqualified, hindi ka pa rin pwedeng tumakbo. Halimbawa, kasi sa pagiging senador, ang qualification lang naman ng senador ay able to read and write, 2 years sa presidency, no, 35 years old, natural born, etc. Pero may disqualification. Halimbawa, lahat ng qualification meron ka. Pero ikaw ay convicted with disqualification, perpetual disqualification. Kahit na ikaw ay qualified, pero ikaw ay disqualified. So sa mata ng batas, kahit na kompleto ka, hindi ka pa rin pwedeng tumakbo. Ngayon, siguro dahil hindi natin mapapalawak, madadagdagan ng qualification ng isang senador, baka pwede tayong magdagdag ng disqualification. Ano yun? Pwede nating i-define kung ano ang political dynasty. Na kung ikaw ay papasok sa isang political dynasty, kahit na ikaw ay qualified, disqualified ka pa rin. So yan, pwede nating pag-aralan yan, ano? Pwede nating pag-aralan kung ano ang pwede nating magawa para magkaroon ng pangil, no, o batas tungkol sa anti-political dynasty. Ang sasabihin nila, attorney, hindi yan political dynasty. Political destiny yan. Kasi yan talaga yung destiny namin. At di ba mahirap na ipasa ang batas na yan sapagkat alam naman natin na ang mga nakaupo, lalong-lalo na sa Congress at sa Senado, involved din sa ganong dynastiya. Kaya nga po, ang laban ko at laban namin mga independent ay mataas at mahirap. Pero ang mabuti ngayon ay may social media na, no? At aware na po ngayon ang mga tao at kabataan sa korupsyon na nangyayari, no? Pwede nilang i-google, pwede nilang i-search sa social media, sino ba itong tao na ito?
anong kalokohan, anong fake news ang kanya pinapalabas. Kasi ang hirap sa social media ngayon, hindi katulad ninyo, no? Na nasa RMN, kasama kayo sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters, meron kayong ethics na sinusunod. Yes po. Sa social media kasi, wala silang ethics na sinusunod. Pwede silang magpalabas ng fake news. So ngayon, makikita natin dito, anong klaseng tao ba ito? Ito ba ay naniniwala sa fake news? Ito ba ay nagbabayad ng trolls para maging kandidato, manalo? Ngayon, kailangan nating i-educate ang mamamayan, no, sa media at sa mga eskwelahan na dapat bumoto tayo yung taong walang political dynasty. Bakit? Ang political dynasty nawawala yung elemento ng accountability and transparency. Halimbawa, yung mayor, yung tatay. Corrupt yung tatay. Pero ang papalit naman yung anak. Sa tingin mo ba, iimbestigahan ng anak yung tatay? O ang susunod ay yung asawa? Yung nanay, sa tingin mo ba iimbestigahan ng nanay yung anak at yung asawa? Ang sasabihin nila, alam mo ba na yung perang pinapaaral ko sa'yo ay galing sa perang kinurakot ko? Bakit mo ko iimbestigahan? Kaya nawawala po yung element ng transparency. Kaya nga po ako, kahit na personal na pera ko yung ginagamit ko rito, sariling savings ko po ito, no? Ay talagang inihain ko ang aking sarili para magkaroon po ng genuine choice yung tao. Kasi lagi natin sinasabi, puro sila na lang ang tumatakbo, pare-parehong pangalan. Kaya sabi ko, okay, may pagkakataon ako, may konting naipon ako, ihain ko ang aking sarili para may pagpipilian ang tao. Halos araw-araw ka na nasa korte kasi isang abogado. Sa justice system natin sa bansa, may dapat bang pagtuunan ng pansin, attorney? Meron. Una sa lahat, sa justice system natin sa bansa, kailangan natin madagdagan ng mga korte at ng mga judges. Alam nyo ba na sa current budget ngayon ng Pilipinas, 1% lamang ang budget ng judiciary. Ganon? Yes. At alam nyo ba na ang judiciary ay third equal branch of the government? Kung third equal branch ka, bakit ang budget mo ay 1% lang? So, sa ngayon, ang budget natin ay nasa 6.3 trillion pesos. Ang budget sa judiciary ay 64 billion pesos. Paano naman po? Korte lamang po ang nakakapagpakulong sa mga korap. Ngayon, hindi mo dadagdagan ng budget ang korte. Paano mo mapapakulong ang korap? Sino bang nangungurap? Hindi ba yung mga nasa korte? Di ba mga nasa kongreso din? So, paano mo mapapakulong ang nasa kongreso kung kulang ka sa korte? Kasi sinasadya nila yan eh. Kapag mabagal ang takbo ng kaso, nawawala ng interest yung mga witnesses. Pinapatay yung mga witnesses, nag-iibang bansa ang witnesses, naaareglo yung mga witnesses, napapawalang sala yung mga korap. Ano mangyayari? Mangungurap ulit sila next year. Dahil sasabihin nila, mabagal naman ang hustisya sa Pilipinas. Ayaw nilang gumawa ng batas na makakapagtaas ng pondo ng judiciary para hindi makakuha ng mga judges. Yan ang numero 1. Alam mo, napakarami nating kaso sa korte ngayon. Kaya mabagal ang hustisya. Hindi dahil kasalanan ng judges, kundi sobrang daming kaso. No? Halimbawa, sa corruption, alam nyo ba na ang Pilipinas ay nasa 116 sa corruption index sa buong mundo. Ibig sabihin, halos lagpas tayo sa pinaka-corrupt, no? Pang 116 tayo eh. Ilan lang ba ang bansa sa buong mundo? 190 plus. Pang 116 pa tayo. That's one. Pangalawa, hindi ba't infrastructure ang number 1 source of corruption sa Pilipinas? Correct. Ngayon, bakit nila pinondohan ng 1.1 or 1 trillion pesos ang infrastructure? Noong una, 800 billion lamang po ang infrastructure. Overnight, pagkatapos maisumiti ng BICAM sa Executive Department para pirmahan, nagdagdag sila ng 300 billion. Can you imagine na yung idinagdag nila na overnight sa infrastructure ay almost 1/6 ng pondo ng judiciary, which is 64 billion lamang. So, nakikita nyo po doon yung intensyon ng mga miyembro ng Kongreso, nangangailangan ng pondo ang judiciary, tapos ang popondohan mo yung infrastructure, na isa sa mga
number one, no, if not number two or number three, na corrupt agency ng government yung infrastructure. Samantalang hindi mo popondohan yung judiciary. So, dyan natin nakikita yung trajectory, yung trend na nangyayaring panloloko sa ating lipunan. Yung corruption ba? 300 billion pesos overnight ang idinagdag sa infrastructure. From 800 billion, naging 1.1 trillion pesos. Samantalang ang judiciary ay 64 billion lamang. Maraming nagrereklamo, sasabihin nila, attorney, hindi na lang ako magdedemanda. Bakit? Ang kaso ngayon, ang susunod na kaso, 4 months. Ang susunod na kaso, after 7 months. Ang susunod na kaso, next year na. Bakit? Kasi sobrang daming kaso, nagkakasakit na lahat, pati yung mga inosente na nakakulong, ang tagal nila naghihintay ng hustisya. Doon na lang sila namamatay. May mga kakilala nga ako. I'm sure may kakilala din kayo. Yung ginawa niyang krimen, kung inamin niya, mas maikli pa yung parusa kesa dun sa aktual na nakakulong siya. Dahil sa tagal ng kaso sa Pilipinas. And that is the reality of our justice system. Hindi kasalanan ng mga judges yan. Kasalanan ng Kongreso yan dahil hindi nila pinopondohan ang husgado. Ayan, marami po yung mga kabataan ngayon, mga new generation po natin, lalong-lalo na pipili sa unang pagkakataon sa eleksyon na ito ngayong Mayo 12. Ano ba yung mensahe po ninyo? Ano ba yung dapat tingnan na kwalifikasyon ng mga bagong botante sa kanilang pipiliing kandidato? Mga kabataan, no? Sa mga kabataan, ang unang-unan yung titignan ay kung meron ba silang political dynasty sa kanilang apelido. Ibig sabihin, nandyan na ba sila sa loob ng 10 taon o 15 years? Tingnan nyo yung pangalan, tingnan nyo yung apelido. Teka, 15 years na to na nakaupo dito paulit-ulit. Meron ba itong kapatid? Meron ba itong kamag-anak na nasa gobyerno? Pag meron, tanggalin nyo na kaagad sa listahan yan. Bakit? Sila ay nandyan na lang habang buhay. At kung ganito ang nangyayari sa Pilipinas na hindi naman umuunlad, ay baka naman parte sila ng problema. Hindi sila parte ng solusyon. Pangalawa, kapag yung kandidato mo ay may bahid ng korupsyon, involved na sa korupsyon, kitang-kita na, ay tanggalin mo na kaagad sa listahan mo yan. Dahil pabigat yan sa Pilipinas. Pangatlo, kapag yung kandidato mo ay sangkot sa mga kaliwa at kanang pagpatay, hindi gumagamit ng due process, walang hustisya, ay tanggalin mo na rin yan sa iyong listahan. Itong tatlong ito ay nagiging pabigat sa ating electoral system sapagkat hindi nila binibigyan ng tamang pagkakataon yung ibang kandidato. Pang-apat, pag yung kandidato mo ay walang konkretong plataforma, puro papogi lang, puro patawa lang, puro circus lang ang ginagawa, popularity lamang, tanggalin mo na rin yan sa listahan mo. Sa mga kabataan, wag po sana tayong magpaloko sa mga kandidato na wala naman pong inaambag, wala pong kaalaman, at walang kakayahan, at walang integrity sa kanilang pagtakbo. Si Attorney Dialban po ay numero 20 sa baluta, pero makikita po natin, Attorney, na sa party list ng Pilipinas, isa ito sa dahilan kung bakit napakataas yung baluta natin. Sa tingin nyo, dapat bang mayroong regulations sa mga maipapasok na party list nominees? Sa party list nominees kasi, halos wala tayong magagawa dyan dahil may ruling na ang Supreme Court at meron na rin tayong batas. Kailangan amyendahan yung party list law para nang sa gayon ay merong genuine representation. Ang nangyayari kasi ngayon sa party list, halimbawa, party list ng mga isang sektor, ay bumibili lang yung mayayaman doon ng posisyon. Tapos, kapag nanalo ito, sila yung iuupo. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga sila parte ng sektor na iyon. Hindi ba't nung mga nakarang eleksyon ay sinabi nila ay sektor daw ng tricycle driver? Pero yung mga naiupo naman ay hindi pa nakapagpatakbo ng tricycle sa buong buhay nila. Di ba nung nakarang eleksyon doon, may sinasabi, magbabalot. Kung makikita mo, yung mga daliri nila ay parang hindi pa nakahawak ng balot na nagbenta at sumigaw ng balot. No? Kasi po, sa party list system, ay source po yan ng corruption dahil yung mga mayayaman, in fact, sa ngayon, party list system dapat marginalized. Di ba? Dapat marginalized sector ka. Pero sino ang nakaupo? Kamag-anak din ng mga nakaupo sa Senado, sa Kongreso. Paano naging marginalized yan?
di ba pinsan mo si ganito, kapatid mo si senator ganyan, kapatid mo si senator ganon, paano ka naging marginalized? Kasi binibili lamang nila yung nomination ng party list na yon. Pero hindi ko nilalahat sapagkat meron pa rin mga party list na totoo sa kanilang sektor, no? Nakikita natin diyan na talagang sila ay miyembro ng kababaihan, sila ay miyembro ng mga mahihirap, ng mga marginalized sector, ng mga makabayan, ng mga para sa bayan, ng mga para sa kababaihan at kabataan. So makikita natin diyan na genuine pa rin yung kanilang intention to serve. Pero napakarami na nambababoy sa ating party list system. Ayan. Isa sa kampanya po ninyo, Attorney, itong pagbibigay ng pansin sa mga children with special needs. Ano ba yung dahilan na parang gusto mo talaga na bigyang pansin ang mga sektor na ito? Una sa lahat, no, talagang kailangan natin bigyan ng pansin ang sektor ng children with special needs. Bakit? Sapagkat walang mag-aalaga sa kanila pag wala na tayo. Kung ikaw ay isang magulang na nagkukumahog ka, pinapatay mo ang sarili mo sa trabaho para lamang kumita ng may maibigay ka na pang therapy, pang developmental assessment, tamang pagkain para sa iyong anak na may special needs. Ano ang mangyayari kapag ikaw ay namatay na? Sino ang mag-aalaga sa iyong anak? Alangan naman ipagkatiwala mo siya sa isang politiko na ngayon pa lang ay hindi na tumutulong sa atin. Kaya ang gusto ko ay dapat meron tayong batas na dapat nagbibigay ng free therapy, free developmental assessment para matulungan din yung mga magulang. Pangalawa, dapat may batas tayo na magbigay ng livelihood programs sa mga pamilya na nag-aalaga sa children with special needs. Bakit? Para kahit wala na tayo, ay mayroong mag-aalaga. Kasi may batas na eh. Parang senior citizen, di ba? Opo. Ang senior citizen, kahit nakadikit ka ng isang politiko o kaaway ka ng isang politiko, pag nagbigay ka ng senior citizen, bigyan ka ng discount. Di po ba? Ganyan dapat sa mga children with special needs. Kakampi kita o hindi sa politika, pag nagbigay ka ng ID na ang mga anak mo ay children with special needs, o ikaw ay persons with disability, automatic dapat ang serbisyo. Pangalawa, ako po kasi ay may pamangkin. No, ang nag-iisang anak ng nag-iisang kapatid kong babae ay may cerebral palsy at autism. Nakikita ko po, napakahirap magbigay ng therapy kasi ako po ang nagpapa-therapy sa kanya, no? Napakahirap, napakamahal. Alam ko ho ang buhay ng isang magulang, isang kamag-anak ng children with special needs. Napakabigat po ng pamangkin ko. Siya po ay 7 years old, halos mga ganyan na yung height niya, kaya ang hirap sa likod. Binubuhat ko siya, ako, nag-gym ho ako, masigla ho ako. Napakahirap na sa part ko. Papaano pa yung mga lola o yung mga nanay na hindi nila mabuhat yung kanilang anak? Kasi wala silang pang-therapy. Kaya sabi ko po sa inyo, kailangan may batas para hindi nagmamakaawa ang mga magulang at mahal sa buhay o kamag-anak ng mga children with special needs. Lagi ko nga akong sinasabi, ang taong nagbabayad ng buwis, kailanman hindi dapat nagmamakaawa. Ayan. Straight to the point na tanong, Attorney. Bakit kailangang iboto si Attorney Angelo D. Alban? Sapagkat ako po ay may kaalaman at kakayahan sa batas. Ako po ay may proven integrity sapagkat wala po akong bahid ng kahit na anong corruption sa aking katawan. Ito po ang first time na ako po ay maglilingkod at ginagamit ko po ang sariling pera ko, sariling savings ko, ng pamilya ko sa pangangampanya. Hindi po ako waldas. Kung makikita nyo naman po, wala po ako masyadong tarpaulin, wala po akong commercial sa TV, hindi ako gumagastos ng bilyon-bilyon o mga milyon-milyones, no? Sapagkat sariling pera ko po ang ginagastos ko. Ako po ay isang independent candidate at sabi nga po nila, ang taong gumagastos na malaki, babawi ng malaki. Ang expenses ko po ay maliit lamang. Mababawi ko yan sa 1 o 2 sweldo kapag ako ay nakaupo sa Senado. Kaya wala akong balak maging korap. Ang akin pong sinasabi ay ako po ay may kaalaman sa batas sapagkat ako po ay abogado. Meron po akong kakayahang gumawa ng batas dahil alam ko po kung paano gawin ito
at based po ito sa aking personal experience bilang abogado at guro at bilang advocate ng children with special needs and persons with disability. Sa mga kabataan, sa mga nakikinig, mga nanonood, bigyan niyo po ako ng pagkakataon para mapatunayan ko na kayang-kaya ng isang taong independent na katulad ko na magkaroon tayo ng kagandahan at pagbabago sa ating justice and legal system ng bansa. Yan po si Attorney Angelo de Alban, mga kasama, na ating napakinggan sa ating talakayan with Radyoman. Attorney, salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon, Attorney. Maraming salamat, Radyoman Ken, at maraming salamat sa lahat ng nanunood at nakikinig sa talakayan with Radyoman. Hanggang sa muli, ito po si Radyoman Kenneth Bustamante, Tatak, RMN.